Nakakapagod man pero isa ito sa pinakamasarap na pakiramdam na magawa ng isang buntis na nanay. Hi mga Marikoy, mag-grocery nga pala kami ngayon ni Daddy Tano at mag-a-apply ako nitong Beauty White Sunscreen. Kamadali ko mga Marikoy, pati buhok ko nalagyan ko. Tila lang talaga, lightweight lang itong sunscreen na to at hindi siya malagkit. SPF 50 PA++ pa ito mga Marikoy. At dahil pwede ito sa akin na buntis, pati mga kamay ko nilalagyan ko na. Matipid lang din kasing gamitin ito at napakamura lang, meron pa silang twin pack. Nakakatuwa nga kasi ang daming sunscreen na nagsisilabasan pero ito lang yung naproba ng OB ko. At least kahit buntis ako, naalagaan ko pa rin yung skin ko lalo na sa mukha. At lalo na ngayon na napakainit ng panahon. Anyway, bago umalis mga Marikoy, uminom na muna ako ng mga gamot at saka vitamins ko. Hindi na nga din pala namin sinama si Jace dahil mabilis ang grocery kami at ayaw niya ding sumama dahil nandito si Ate Christine. At pagsakay ko nga ng sasakyan, napansin ko na unti-unti nang lumilitaw yung mga sumpa. Pero kahit may mga sumpa ako, mas glowing pa rin yung skin ko ngayong buntis ako. Kaya ang dami tuloy nalilito mga Marikoy at nag-iisip kung anong gender ng baby namin. Anyway, pagkadating namin dito sa SNR, naalala ko na expired na pala yung card ko kaya nag-renew ako. Kami namimili mga Marikoy kapag madami kaming kailangan na pangmaramihan. At kakakuha pa lang namin ng card, nakita na namin itong mga Nutella na kinakain ni Jace. Siyempre, inuna ko na yung mga kailangan niya sa school na binabaon niya. Dahil hanggang ngayon, kahit na bakasyon na yung iba siya, mga Marikoy, pumapasok pa rin siya sa school at therapy. Kapag pala buntis ka, mga Marikoy, napakabilis mapagod, kaya dahan-dahan lang ako sa paglalakad ko. Tapos, kapag may mga kailangan kunin, tinatry ni Daddy Tano na siya na lang yung kumuha. Lalo na dito sa mga karne dahil siya naman yung tagapagluto. Unti nga lang pala yung kinuha niya kasi mas gusto niyang bumili ng fresh galing sa palengke, mga Marikoy. Dami pa nga iba't ibang klase mga isda dito, pero sabi ni Daddy Tano, sa palengke na lang siya mamimili. Kaya kahit parang tinatawag nila ako, hindi ako kumuha. Tapos nakita ko itong mga maki, nakakagawa pa lang nung isang araw pa ako nagkikrib nito, sakto nagugutom ako kaya kumuha ako ng isa. Dahil nagugutom nga ako, pumila itong si Daddy Tano sa mga pre-taste. Ito na nga namin tinikman itong coconut jam na merong bread yung binigay sa amin at nasarapan kami kaya kumuha kami. At syempre, hindi rin namin pinalagpas yung ramen. Nilhan nga din pala ni Daddy Tano ng alak si Lolo Oka. Dahil spam yung sagot kapag wala kaming maisip na ulam or kapag naubos yung ulam namin, kaya yung pinakuha ko na siya ng madami. Nakita nga pala namin yung portable na kettle na to at napakamura lang kaya kumuha na din kami ng isa. Sabi ko kasi kay Daddy Tano, magagamit ko yan kapag lumabas na yung baby, kapag pinapainit namin yung gatas niya. Ilistahan nga pala kami ng mga bibilhin si Ned ni Ate Christine at sa listahan niya, wala na nga kaming mantika kaya kumuha na kami ng dalawang malalaki. Tapos wala na ding tubig si Jace kaya nagpakuha na rin ako kay Daddy Tano. Paminsan-minsan nagko-coke sila sa bahay, silang dalawa ni Ate Christine kaya kumuha na din siya ng coke. Ako naman itong orange juice yung kinuha ko, tapos nagpakuha si Daddy Tano ng 4 na Tropicana. Kapag namimili nga pala kami dito pang matagalan na, minsan isang buwan, minsan umaabot ng 2 buwan. Tulad na lang nitong mga dishwashing liquid, dinamihan na namin. Tapos sabi ko kay Daddy Tano, kumuha siya ng snacks para sa akin, mga Marikoy. Sabi niya, ba't di daw ako yung kumuha? Sabi ko, kunwari, para sa kanya yun. Nga din pala kami liquid detergent, kaya pinakuha ko din si Daddy Tano ng 3 pack. Alis mga kinukuha nga namin yung wala na at kailangan na sa bahay. Pag maramihan talaga yung kailangan namin, mas gusto kong namimili dito, mas nakakatipid kami. Kumuha nga din pala ako ng Skyflake, si pa-partner ko dun sa coconut jam na natikman ko. Tapos nakita ko tong Almum, 2-in-1 na siya pero hindi ako kumuha kasi ayoko ng vanilla. At ngayon, ito yung isa sa mga kaligayahan ko, ang pagbili ng essential para sa paparating na baby. No, unti-unti ko na para hindi ako mabigla. May Cetaphil pack nga ako nakita dyan na meron ng kasamang laruan na elephant. Kinuha ko na. Kumuha na din ako ng mga bulak at iba pang mga panlinis sa kanya. Dahil paubos na din yung mga pinapabaon namin kay Jace, kaya kumuha na ako ng tigi-isang box. Huli nga din pala na-discover niya na gusto niya pala yung Oreo, kaya pinagkuha ko na din siya. At ayan na nga yung mga kinuha ko, halos walang para sa pang sarili ko, mga Marikoy. Na okay lang naman sa akin dahil ito na yung kaligayahan ko, masaya na ako basta nabibili ko yung mga pangangailangan namin. Ako nga pala si Daddy Tano para siya na yung magbayad, mga Marikoy. Umupo na ako kagad dito kasi nahirapan na ako. Kumain nga din pala kami ng mabilisan at pagkatapos namin kumain, lumabas na kami. At wala na din kaming ibang pupuntahan dahil oras na para umuwi si Ate Christine. At dito pa lang sa pag-grocery, sa kakalakad ko, mga Marikoy, napagod na ako. At kapag nilalagay nga pala sa sasakyan yung mga pinamili namin, pinapasakay na ako ni Daddy Tano para daw hindi na ako mahirapan. Pero dahil gusto ko siyang suportahan at yun na lang yung ambag ko, kaya nandito ako sa tabi niya. At ayun, nung naisakay niya na lahat sa sasakyan, umuwi na kami at thank you Lord kasi nabili namin yung mga kailangan namin.